Ready? Can I hold it? No, kasi it's gonna explode. Giday mga tita and tito, mga kalukdo, mga kabunot, mga uhot, panuhot. So ngayong araw, tita, umandar na naman bigatlan ko na bida-bida nga migraine. Kasi the last few days, very lobat ako talaga. Alam ko na yan, basta lobat na lobat ako. The next few days, atake yan siya. So perfect ngayong araw talaga. Pero bago siya nakaumurangkada, tita, ginbirada ko na siya ng paracetamol o kundi impas ang bigatlan niya. Nakasundo ako kay ate, nag-work man si Uncle Te. O pagsundo ko kay ate kay early dismissal sila ngayon kasi last day na ng school term and then holiday na sa next week. So before kami mag-uwi ng bahay, ginitreat ko sila ng slushy. Kahit alam nyo na good girl sila ngayon, kaya dapat may mga painom-inom kami dyan. Ang obligasyon ko lang ngayong araw, tita, kaninang morning, nag-drop kay ate tapos nagpunta doon kay Lola. Pag-uwi ng bahay, nag-swap driver lang kami kasi dading ang magsama kay Lola kung saan man sila papunta. Pag-uwi ni dad sa pinuntahan nila, may dala siyang pasalubong sa akin. Yung tinapay na Vietnamese rolls ba? Ay, sarap-sarap. Yun ang pamahaw ko, te. Kaya gustong-gusto ko talaga magigop ng sabaw. Kaya, te, ilang days na puro karni-karni, bala, tita. Masumod din. Ma-imagine mo din yung mga sabaw talaga, yung parang walang mantika, mga ganyan ba? Fresh na fresh. Tapos natulog ako. Pagkagising ko na ng gabi, at least nakapahingaan ako, tita. Medyo okay na, no? Kailangan ko naman bumangon, tita, kay lutuan ko na naman yung mga pamilya ko ng mga puti. Kaya mga brown, nakakain naman kami ng laswa. Hindi na kami masyado gutom. Pero paano yung pamilya namin ng mga puti? Ay, yung lola tsaka yung daddy nagtatrabaho doon. So tonight gagawin ko lang sila ng porkatso, tita, tapos paparisan ko ng rice tsaka bok choy ang kay dad, tapos ang kay lola gagawin ko lang siya ng potato chips kasi hindi yan siya mahilig sa rice, tita. Kung as much as possible, wag lang rice sana. Ganun lang ba ang mga hangyo niya? Napupurga na kasi sila sa kakaray sa akin, tita. So ito lang lahat ang gagamitin natin. Tapos yung mga bata, gagawin ko din sila na maliliit na mga bite size lang na pork, tita. Kaya gumawa din ako ng butter for them, no? So unahin ko muna yung kay Lola kasi ayoko na ma-late gani yung kanyang dinner. At tama din naman na pauwi na si Uncle by 7. So pagkatapos ng luto ko, si Uncle lang magdiretso doon para hindi na kami maglabas ng mga bata kaya medyo malamig nga. Hindi lang talaga medyo malamig, tita. Kahit talagang malamig, ay kukudol ang mga things mo sa gawas. Ay, sorry lang. Ay. May story ako, tiba. Nung kabataan ko, maliit pa lang ako, mga parang si Ate Celeste pa lang siguro. Marunong ako maglaba, magluto, maglinis ng bahay, magbantay ng baby na kapatid ko. Tapos sila ni nanay nasa farm, si tatay, mga kapatid ko. Tapos ako lang nagabantay sa bahay, sa mga kapatid ko. So expert na ako sa mga gawaing bahay, te. Yung mga matanda, sabi noon, nagasabi sila na, pag si Inday ang mag-aasawa, buinas-buinas, ginambana, siniba kay marunong na magluto, masarap magluto, marunong maglaba, mga ganyan. Winas gid talaga si Uncle ngayon. Oy, kay lagi lang ako nagkaluto. Tingnan yung mga katawan namin. Iba talaga pag ang babae, tita, marunong sa bahay. Hapsay ang pangabuhi. Pagdating mo ng asawa mo, kahit na anong pagod, pagdating nila, sabi ni Uncle lagi, smells nice, darling. Ako naman, si uto-uto naman, luto naman ako ng luto. Kasi pagdating ni darling, kung magsabi man siya, so good. Thank you, da. Ay. Alam mo, uto-uto naman tayo minsan. Happy-happy naman eh. So pagkatapos ni Uncle nang hatid ng ulam doon kay Lola, perfect na naluto ko na din yung kanyang bok choy. Usually niyan magluto ako niyan, buo yan, tita. Yung ginkunan ko lang siya ng lubot-lubot ba yung puwet ng pechay. Tapos ilagay mo siya na buo, lagyan mo ng garlic, mga seasonings dyan. Pero si Uncle kasi sabi niya, bakit ang haba? Putol-putulin mo naman ng konti para hindi magbalabag sa aking tutunlan ba? Baka hindi siya kaginawa.